Bunga ng ating layuning makatulong ay ito pa pala ang magbubunsod para maging ang buhay natin ay malagay sa panganib. Ang nakakalungkot lamang ay matutuklasan mong ginamit ka lang pala para sa pansariling pakinabang. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po akong veteranong Scout Ranger na lumaban sa mga rebelde sa Basilan nang makidnap ang isang Canadian national. Ako po ang pinakiusapan ng aming dating hepe upang gawin ang misyon at makipagnegosasyon sa mga rebelde. Ngunit hindi ko po inakalang traidor pala ang tinyenteng nakakaalam ng mga pangyayari dahil may sabwatan sila ng pinuno ng mga rebelde. Dahil doon, nagkaroon ng kaguluhan sa operasyon, putukan at patayan. Nakaligtas nga po ako sa kamatayan sa kamay ni Tinyente. Ngunit napadpad naman ako at ang aking mga kasama sa kuta ng mga aswang. Isang kakaibang pakikipagsapalaran kung paano kami makakaligtas sa pinakamabagsik na aswang at paano namin matalo ang tinaguriang leader ng mga ito. Upang mas maunawaan niyo po ang aking kwento, ibabahagi ko po ito sa inyo. Umpisahan na po natin. The Voice Addict. Sargento, dala mo na ba ang pera at armas na hinihingi ko sa inyo? Oo, kaya pakawalan mo na mga biyag nyo. Ngayon din. Teka, wag ka munang magmadali, Sargento. Darating din tayo dyan. Kailangan ko munang matiyak kung hindi mo ba ako niloloko. Isang lalaki ang lumapit sa dala kong maleta ng pera. Pati na ang mga malalaking baul na naglalaman ng iba't ibang uri ng baril. Matapos na sumenyas ng okay ang kasamahan ng leader ng rebelde, malaking ngiti ang pinakawalan ni Katemyo. Ngayon, pwede mo na bang pakawalan ng mga biyag? Magkita tayo sa gitna. Kaliwaan kumbaga. Kukunin ko ang pera at atmas. Kapalit ng dayuang ito. Unti-unti kaming lumakad patungo sa gitnang bahagi kung saan kami magtatagpo ng dayuhang lalaki. Ngunit bago pa kami makarating sa gitna, ay may isang nagpaputok ng baril patungo sa gawin namin. Dahilan para ang palitan ay hindi matuloy. Dito na nag-umpisang sumigaw ang bihag ng mga rebelde habang nakatakip ng sako ang ulo nito. Help! Help! Tulungan niyo ako! Please! Help me! Help me, please! Bagamat lahing banyaga ang bihag nilang si Sebastian Fling, marunong na itong magsalita ng Tagalog sapagkat ilang taon na siyang naninirahan sa Pilipinas. At habang sumisigaw siya ng paghingi ng tulong, mabilis ang naging kilos namin ng mga kasamahan ko. Agad kaming nagkubli sa malalaking puno. Isang kasamahan ni Katemyo ang humila pabalik sa kinaroroonan ng lider ng mga rebelde. Sumira kayo sa usapan natin. Kaya huwag nyo nang asang mabubuhay pa ang dayuhang ito. Hindi kami sumira sa usapan dahil wala sa hanay namin mga sundalo ang unang nagpapaputok. Hindi ba't mga kasamaan mo ang nauna at pinuntirya kami? Galing sa direksyon nyo ang putok ng baril. Kaya paanong sa mga kasamaan ko yun nagmula? Sige nga! Dahil walang dahilan para gaguhin namin kayo. Mag-isip ka nga! Leader ka pa man din nila. Ha? Wala nang maraming satsat. Mga kasama! Banatan nyo! Dahil sa sunod-sunod na pagpapaputok nila sa kinaroroonan namin, hindi na kami makalabas upang lumaban ng harapan. Sargento! Anak ng putya! Nasaan na ang backup na pinangako ni Epe? Hindi ko din alam, Maki. Diyos ko! Anong gagawin natin ngayon? Dito ka lang. Magtago ka lang dito sa malaking puno. Gagawa ko ng paraan para makalapit sa kanila. Sasamahan kita, Sargento.
Delikado, kaya dumito ka na lang. Makinig ka sa akin, Maki. Bilang pinuno ng operasyong ito, that's an order! Dahan-dahan akong dumapa sa mga damuhan sa lupa. Saka nagpagulong-gulong upang hindi tamaan ng bala ng kalaban. Ganon ang paulit-ulit na ginawa ko hanggang sa makarating sa kabilang puno. Kapag tumigil ng pagpapaputok ang mga rebelde, ay saka naman ako nagtatangkang puntiryahin din sila. Nang makita kong unti-unti na silang lumalapit sa kinaroroonan namin, inilabas ko ang granadang nakasabit sa tagiliran ko. Inalis ko ang pin at agad na inihagis yon palapit sa mga rebelde. Malakas ang dagundong na idinulot noon, kasabay ng pagtilapon ng mga katawan na tinamaan. Walang hiya ka, Ramos! Mamatay ka na! Tinik ka talaga sa dibdib namin kahit kailan! Dito na sunod-sunod na nagpaputok ng baril si Katemyo kahit wala naman tiyak na pinapatamaan. Sinamantala namin ng mga kasamahan ko ang usok na idinulot ng pagsabog upang hindi nila kami makita sa pag-alis namin sa malaking punong pinagtataguan namin. Lumapit kami sa malaking bato kung saan mas malapit na yon sa kinaroroonan ng humahawak sa dayuhang biyag. Sargento, baka pa niyo ko ha. Susubukan kong labanan ng harapan ang humahawak sa biyag. Delikado, Maki. Delikado yan! Alam ko, pero kailangan na nating matapos ng mas maaga pang misyon na to. Tama ka, Clemente. Dahil mukhang walang backup na paparating tulad ng unang plano. Pupulbusin tayo ng mga kalaban dito. Hindi po gumagana ang radyong pinadala nila sa atin. Kung ganun, ang pagpapadala sa atin sa operasyong ito ay katulad ng pagtulak nila sa atin sa lungga ng leon. Ganun yun. Pero Sargento, hindi pwede to. Lalaban tayo. Sige, maghahagis ako ng isa pang granada. Pagkatapos ikaw naman, lalapit ka sa may hawak ng biyaga. Sabay tayong lalaban ng pagpapaputok ng barilan sa kanila. Copy, Sargento. Mag-iingat ka, Clemente. O ano? Handa ka na ba? Handang-handa na, Sargento. Kung ganun, Ngayon na! kasabay nun ay inihagis ko ang granada sa kalipunan ng mga rebelde. Kasunod noon, ang mabilis na kilos ni Clemente o ni Maki. Patakbo niyang tinungo ang rebeldeng may hawak sa biyag. Ako naman ay walang tigil sa pagpapaputok sa mga ito. Kaya naman, mabilis na tumago si Katemyo upang iligtas ang kanyang sarili. Upang matiyak na magagapi ang mga rebelde, naghagis uli ako ng isa pang granada. Dito na nataranta ang grupo ni Katemyo dahil unti-unti na silang nauubos. Retreat! Retreat, mga kasama! Atras muna tayo! Hindi na kayo makakatakas sa amin! Pinaulanan namin sila ng bala hanggang sa kaunti na lang ang matira sa kanila. Ilang sandali pa, nagbalik sa tabi ko si Maki, kasama na niya ang dayuhang naging biyag ng rebelde. Tinanggal na din ito ang nakasuot na sako sa ulo ng dayuhan, maging ang tali sa kamay. Good job, Clemente. Ngayon pwede na tayong umalis sa lugar na to. Tara na! Matapos ang huling paghagis ko ng granada sa mga rebelde, agad kaming tumakbo ni Maki, papalayo sa lugar ng engkwentro. Ngunit si Katemyo ay mabilis pa rin ang kilos na sinusundan kami. Kaya huminto kami sandali sa nakatumbang malaking puno ng kahoy. Doon kami humubli ni Clemente. Doon namin siya tinambangan nang makita kong ilang hakbang na lang ang layo niya sa amin. Lumabas ako sa pinagtataguan ko, saka itinutok ko ang baril na hawak ko sa kanya. Katemyo, sumuko ka na! Sargento, wala sa bokabularyo ko ang salitang pagsuko. Kung ganun, humanda ka na sa kamatayan mo, Katemyo. Nang akmang kakalabitin ko na ang gatilyo ng baril na hawak ko, isang pamilyar na boses naman ang narinig ko. Sargento, teka! Wala sa usapan natin papatayin mo si Katemyo! Teniente Roland? Oo, ako nga!
Anong ibig sabihin nito? Ano to? Bakit nakatutok ang baril mo sa akin? Ibaba mo ang baril mo! Narinig mo naman siguro ang utos ni Teniente, di ba? Sargento Ering. Ibaba mo na! Anak ng putya. May lihim kayong ugnayan? Sargento, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon ay makukuha ko ang biyag at ang pera. Palabas nyo lang pala ang latang ito. Nakuha mo din, Sargento. Ako ang lalabas na bayani kapag pinatay na kita ngayon. At hindi lang yun. May 10 milyon pa ako. Huwag mong kalimutan ang usapan natin, Teniente. Di ba? Ang sabi ko ay magiging hati tayo sa 10 milyon. Katemyo. Makakahati ka pa ba sa akin? Kung parehas na kayong patay. Ano ka mo? Walang hiya ka. Demonyo ka! Ilabas nyo lang dayuang biyag. At ibigay nyo na sa akin. Bukas, ako na ang pupurihin ng buong bansa na nagligtas sa dayuhan. At nagawang ipadala sa palasyo ang ulo ng pinuno ng mga rebelde. Walang ano-ano ay biglang lumabas sa pinagtataguan nila ni Maki si Mr. Fling, ang dayuhang iniligtas namin, at saka matapang na hinarap si Teniente. Lieutenant! Wala ka pala talagang plan to rescue me! Gusto mong patayin ako ng mga rebelde ito! Ililigtas kita, pero hindi sa parang napagkasunduan namin. Kaya halika na! Lumapit ka na sa akin! Paano ako makatitiyak na hindi mo ako papatayin? Dahil ang pagkakaligtas ko sa'yo ang magbibigay ng karangalan sa akin at panibagong promosyon. Huwag kang makinig sa kanya, Mr. Fling. Huwag kang lalapit sa kanya. Kung kami nga ng mga kasama niya, nagawa niyang traitor rin eh. Ikaw pa kaya? You are correct. Hindi ako dapat magtiwala sa kanya. Buisit ka talaga, Sargento. Sinisira mo ang mga plano ko. Panira ka talaga. Ang plano mong pagtataksil sa bayan? Clemente, lumapit kayo sa akin ni Mr. Fling. Dalhin mo siya sa akin. Hindi ako makakapayag na mapunta siya sa kamay ng demonyong si Teniente. Dahil sa ayaw lumapit ni Mr. Fling kay Teniente, siya na mismo ang lumapit sa bihag. Subalit, mabilis ang naging pagkilos ng dayuhan. Agad niyang kinagat ang braso ni Teniente. Dahil doon, nabitiwan niya ang kanyang baril. Napaupo ito sa sakit. Run! Everyone! Run! Lahat kami na naroroon ay mabilis na nagsipagtakbuhan kahit na wala na kaming patutunguhan. Habulin niyo sila! Bilisan niyo! Yun ang naging utos ni Teniente sa mga kasamahan naming sundalo na halos kararating lang sa kinaroroonan namin. Hinabol kami ng mga kapwa namin sundalo sa utos ni Teniente. Takbo mga kasama! Takbo! Saan tayo dadaan, Sargento? Sa kaliwa mo o sa kanan? Madilim ng paligid. Hindi ko na matandaan ang dinaanan natin kanina. Lalo na at itong unang beses ko sa lugar na to. Dito tayo dumaan! Sa kanang daan! Sigurado ka ba, Katemyo? Oo, dahil ang kaliwang daan ay patungo sa pinakasentro ng aming kuta. At isa pa, maraming nakatanim na patibong doon. Sigurado ka bang hindi mo kami niloloko? Baka mamaya patibong na naman to, ha? Pare-pareho nang nanganganib ang mga buhay natin ngayon. Wala na akong panahon para lokohin pa kayo. Hindi ko na rin kayo ituturing na kalaban. Dahil si Teniente ang tunay na kalaban natin. Kung ganun mga kasama, sige, dito tayo dadaan sa kanan. Mr. Fling, naiintindihan mo naman kami, di ba? Dito tayo dadaan sa kanang daan. Yes, Sergeant. Tara na mga kasama, magmadali na tayo para hindi na tayo maabutan ng mga kasama ni Teniente. Lakad-takbo ang ginawa namin ng mga kasama ko dahil nararamdaman naming nakasunod pa din sa amin ang mga tauhan ni Teniente. Hanggang sa hindi na namin namalayan
kung nasaan parte na kami ng kabundukan. Mukhang di na sila sumusunod sa atin, Sargento. Mukhang nakalayo na tayo sa kanila. Oo nga, Maki. Katemyo, alam mo na ba ang parting to ng kabundukan? Hindi pa ako nakakapunta sa bahaging ito ng kabundukan. Ito pa lang ang unang beses. Pero alam niyo naman siguro, Dan, kung paano tayo makakabalik sa sapa. Kung saan naroon ang mga bangka. Ang inaalala ko lang po, Sargento, ay kung ligtas pa bang magtungo tayo sa sapa kung saan naroon ang mga bangka natin. Malamang sa mga oras na to, pinababantayan na yun ni Teniente sa ibang kasamaan natin. Kung nakita ko lang sana kagad ang tunay niyang kulay. Baka natunugan ko ang masamang balak niya. Buwisit talaga. Traidor! Ito ang dahilan kung bakit nawala ang pagtitiwala ko sa gobyerno natin. Dahil sa mga tiwaling nasa kapangyarihan. Kagaya na lamang ni Teniente. Tama ka sa bagay na yan, Katemyo. Pero mali pa din ang pamamaraan ng pakikipaglaban niyo. Hindi na kita tututulan sa bagay na yan. Sapagkat mali talaga. Subalit ito lamang ang paraan para makakuha kami ng armas at perang panustos namin dito sa bundok. Dahil ang totoo, wala kaming balak na patayin ang biyag namin. Tinatakot lang namin kayo para ibigay nyo sa amin ang gusto namin. Mr. Fling, totoo ba ang sinasabi ni Katemyo? Hindi ka nila sinaktan sa kuta nila? Well, yes, Sergeant. Nagbibigay sila sa akin ng pagkain. Hindi nila ako sinaktan. Nagkamali din ako ng pagkakakilala sa inyo. Buong akala ko'y talagang masasama kayo. Makahalang ang kaluluwa. Dahil pinapayagan yung pati ang mga kabataang wala pa sa hustong gulang ay humawak ng baril at patalim. Ginagawa namin yun upang matuto silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Katemyo, alam kong hindi ganun kadaling magbago ang isip nyo dahil sa prinsipyong pinaglalaban nyo. Pero pakaisipin nyo sana ang kinabukasan ng mga batang kasama nyong namumundok. Imbis na lapis at papel ang hawak nila, paghawak ng armas ang kanilang pinag-aaralan. Sa'yo na rin mismo nang galing. Hindi basta mababali ang mga prinsipyong pinaninindigan namin. Kaya pabayaan mo na lang kami. Sa ngayon, Katemyo, hindi talaga makabubuting patuloy natin itong pag-usapan. Kapag nakaalis na tayo sa lugar na to, sa tamang lugar mapag-uusapan din natin yan. Sargento, sa ngayon magkampi-kampi muna tayo. Laban sa traidor na Tenienteng yun. Ibubuko natin ang katarantaduang pinaggagawa niya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Matapos ang mainit na pag-uusap namin ni Katemyo, naupo ako sa isang malaking ugat ng punong kahoy kung saan kami pansamantalang magpapalipas ng gabi. Kahit na kaunting kaluskos lang sa paligid ay nararamdaman ko. Kaya sa mga oras na yon, natitiyak ko na may ibang tao sa paligid namin. Agad kong itinaas ang isang kamay ko. Sumenyas na huwag silang magsalita o gumawa ng kahit na anong ingay. Naintindihan nila ang senyas kong yon. Sa puntong lumalakas na ang kaluskos ng ingay sa paligid, dito na kami naglabas ng aming mga baril. May tao sa paligid. Magsipaganda kayo. Hindi kalayuan sa amin. Sa may malagong damuhan, malakas ang naging paggalaw ng mga dahon. Lahat kami ay matamang nakatitig sa gumagalaw na damong yon. Buo na ang isip ko na kung sakaling isa sa mga humahabol sa amin ng nasa damuhang yon, kapag magtangka siya ng hindi maganda sa amin, ay agad ko siyang papuputukan. Ngunit nanlaki ang mga mata namin nang biglang lumabas ang kakaibang nilalang mula sa damuhan. Ang katawan ay katulad sa tao, ngunit may malaking sungay sa magkabilaang noo at merong mahabang pangil. Diyos ko! Anong klaseng nilalang to, Sargento? Hindi ko din alam, Maki. Oh my God! What's that? Lahat kayo takbo! Takbo! Ngunit bago pa kami makatakbo, unti-unting naglabasan ang mga nilalang na kagaya rin ng anyo sa naunang lumitaw.
Anong klaseng nilalang sila, Katemyo? Ngayon ko lang din sila nakita sa rento. Nakaligtas nga tayo sa bala ng baril ni Tiniente. Pero mukhang sa mga pangil naman ng kakaibang nilalang tayo mamamatay. Anong gagawin natin ngayon? May granada pa ako natitira. Papasabugin ko sila. Pagkatapos ay sabay-sabay tayong papuputukan sila. Mr. Fling, diyan ka lang sa likod ko ha. Huwag ka nalayo sa akin kahit anong mangyari. Sa pagbilang ko ng 3, sasagawa natin ang plano. Okay? 1, 2, 3, ngayon na! Mabilis kong inihagis sa gawing kanang ko ang granada. Kasunod nun ay pinagbababaril namin ang nasa gawing kaliwa upang mahawi ang daraanan namin. Habang nagpapaputo kami ng baril, isa-isa namang bumabagsak sa lupa ang mga kakaibang nilalang na nakapaligid sa amin. Hanggang sa lahat sila ay bumagsak na sa lupa. Madali kayo! Umalis na tayo sa lugar na to! Dahil baka may mga kasama pa ang mga halimaw na yan! Dalihan nyo! Tumakbo kami kahit hindi namin alam ang patutunguhan namin. Hindi namin alintana ang mga sangang nakahambalang sa daan, makalayo lamang. Nang matiyak naming nakalayo na kami, ay saka lang kami huminto ng pagtakbo. Napadpad kami sa isang maliit na talon sa gitna ng kabundukang yon. Dahil sa pagod sa pagtakbo, lahat kami ay uminom ng tubig mula sa talon. Saka pabagsak na nahiga sa malalapad na bato. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ang mga yung, Katemyo? Kung hindi ako nagkakamali, sila ay mga aswang na hanagob. Ano ka mo? Aswang? Oo, mga aswang ang mga nakalaban natin kanina. At hindi lang sila basta aswang, kundi matataas na uri ng aswang. Kung ganun, delikado pala ang buhay natin dito. Kaya nga magsibagon na kayo. Kailangan natin balikan ang daan kung saan tayo pumili kanina. Dahil ang daang ito na ating tinak ay ang ipinagbabawal na lugar dito sa kagubatan. Ano ka mo? Kung ganun, bakit itong pinili niyong daan? Tulad ng sabi ko sa iyo kanina, Iring, maraming patibong ang kaliwad daan at patungo yun sa kuta ng rebelde. At kapag nakita kayo ng mga kasamaan ko, hindi nila kayo sasantuin, maniwala kayo sa akin. Papatayin nila kayo. Baka pugutan pa ang mga ulo nyo. Teka, pero sabi mo kanina, wala talaga kayong balak na patayin ang biyag nyo, di ba? Oo nga. Wala kaming balak na patayin ang biyag. Subalit ibang usapan na kapag mga Oo nga. Wala kaming balak na patayin ang biyag. Subalit ibang usapan na kapag mga uniformadong sundalo na ang nakapunta sa kuta namin. Nakagaya nyo. Maaaring pagdudahan nila ako. Kaya hindi nila tayo dapat makita. Pinrotektahan mo kami laban sa mga kasamaan mo. Pero sa mga aswang na to ay hindi. Sapagkat hindi ko alam na kuta pala to ng mga aswang. Abay kung alam ko lang, dapat hindi to ang daang pinili ko kanina. Ano ako magpapakamatay? Teka, wag na nga tayo magsisiyan. Ang kailangan natin gawin, umisip ng paraan kung paano makakaalis sa pesteng kabundukan na ito. Ngayong gabi, dito na muna tayo magpalipas. Sapagkat kahit papaano ligtas tayo dito. Maraming mga bato tayo mapagtataguan dito sa may talon. Katemyo, sabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa mga aswang na hanagob. Sa kayong paraan, malalaman natin kung paano natin mapagtatanggol ang sarili natin. Itinuturing na maharlik ang lahi ng mga aswang ang mga hanagob. Matatalino sila at malawak ang kaalaman kontra sa mga albularyo at kulam. Kaya din nilang pasunurin ang mga matataas na uri ng sigbin. Diyos ko, delikado pala talaga ang buhay natin sa lugar na to. Tama ka, Sarento. Dahil ang mga hanagob ang itinuturing na hari ng mga aswang. Kaya din nilang pasunurin ang mga itim na engkanto kung gugustuhin nila. Pero Katemyo, ano ang posibleng makatalo sa kanila? Hindi ko rin alam. Posibleng mas malakas na uri ng aswang.
Pero malabo din. Kailangan natin makalit sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Nabulabog na natin ang kuta ng mga aswang. Kaya tiyak na sa kasalukuyan ay kumakalat na sila sa buong kabundukan. Baka pati ang kuta ni Katemyo ay narating na rin nila. Kailangan nating masabihan ng mga kasamahan yung umalis na sa islang ito. Dahil lahat ng taong naririto sa kabundukan ay nasa bingit ng kamatayan. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kabundukan. Sigaw ng isang lalaking humihingi ng saklolo. Sigaw yun ah. Malapit lang sa kinaroroonan natin. Dito lang kayo. At ako na ang pupunta doon. Teka, Sarento. Teka lang. Delikadong gagawin mo. Magtago na lang tayo dito. Narito tayo para magligtas ng buhay, hindi para magtago. E paano? Kung mga kasamahan nyo ni Tenyente? Paano? Kung nagpapanggap lang na humingi ng tulong para tayo na mismo lumapit sa kanila. Pero paano kung totoong kailangan niya pala ng tulong? Sige nga. Tapos hahayaan lang nating mamatay dahil sa takot. Veteranong scout ranger ako dito sa Basilan. Kaya wala akong kinatatakutan. Kung ganun, sasama na lang ako sa inyo. Hindi na, Maki. Dumito na lang kayo. Maraan kong nilakad ang mga malalaking batong nakapaligid sa talon. Mahinang hakbang upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Dahil medyo madilim pa ang paligid, ginamit ko ang aking pakiramdam upang marating ang lugar ng lalaking humihingi ng saklolo. Sa pamamagitan ng pakikinig sa nililikhahan niyang ingay, nagagawa ko ito dahil sa mahabang panahon ng training na pinagdaanan ko sa serbisyo. Saka maraming digmaan na akong sinuong. Isa pa, dahil na rin sa iniingatan kong medalyon na bigay pa sa akin ng isang matandang nakilala ko sa isang misyon noon bilang sundalo. Ilang di pa na lang ang layo ko. Tanaw ko mula sa kinaroroonan ko ang nakakatakot na anyo ng aswang na gustong sumalakay sa isa sa mga tauhan ni Tenyente. Isa ito sa mga inuutusan niya upang tugisin kami. Subalit hindi dahilan yun para hindi ko siya tulungan at iligtas ngayong siya ay nasa panganib. Nang akmang sasakmali na siya ng aswang na hanagob, pinuntiriya ko ang dibdib nito. Subalit malakas ang pakiramdam ng aswang sa paligid, kaya nakailag ito at mabilis na tumakbo papalayo. Iginala ko ang paningin ko, ngunit nawala siya. Hindi ko malaman kung saan siya nagtungo, kasing bilis ng hangin ang naging pagkilos niya. Maya-maya pa, naramdaman ko ang mabilis na paggalaw ng mga damo sa gawing kanan ko. Kasunod nun, tila simbilis ng hangin na pagsalakay niya sa akin. Mabilis akong tumakbo para makailag. Sunod-sunod na pagpapaputok ng baril ang ginawa ko. Ngunit hindi agad tumama sa katawan ng aswang. Ngunit sa patuloy kong pagpuntirya sa kanya, tumama ang bala sa sentro ng kanyang noo. Kaya agad siyang bumulogta sa lupa. Mabilis akong kumilos patungo sa lalaking humihingi ng tulong kanina. Inalalayan ko ito upang makatayo sapagkat naramdaman ko ang takot niya. Bagito pa lang din itong katulad ni Maki, kaya marahil ay ganun na lang katindi ang pagkakatakot niya sa nangyaring pagsalakay sa kanya ng aswang. Halika, dadaling kita sa mga kasamaan ko. Sumama ka na sa amin. Marahang tango ang isinagot niya. Hindi na ito makapagsalita dahil sa unti-unting pagpatak ng kanyang duwa. Tinapi ko lang ang kanyang balikat, tanda ng pagtanggap ko sa pasasalamat niya. Dahil kahit hindi niya sabihin yun, alam kong yun ang nais niyang sabihin sa akin. Sarento, buti naman bumalik ka na. Akala namin napahama ka na eh. Sanay ako sa digmaan, Clemente. Hindi ang mga aswang na to ang papatay sa akin. Bakit niyo pa isinama sa hanay natin ng lalaking yan? Di ba tuta ni Tenyente yan? Dapat hinayaan mo na lang sana siya eh. Clemente, kasama sa sinumpa natin tungkulin ang iligtas sa mga kabaro natin sa panahon na kailangan nila. Pero tinraidor niya tayo eh. Sila ni Tenyente. Kahit na, napilitan lang siya sumunod sa utos si Tenyente dahil sa takot niya.
Pero hindi ibig sabihin nun, masama na siya. Eh paano kung patayin niya tayo? At sundin pa rin ang utos si Teniente? Hindi niya gagawin yon dahil ako nagligtas sa kanya. Pero Sargento, tapat kay Teniente yung isang yan. Dapat huwag kayong masyado magtiwala sa kanya. Ang buhay ay mahalaga. Kakampi man o kalaban, ililigtas natin laban sa mga aswang. Sa ngayon, ang mga kampon ng kadiliman, ang tunay na kalaban natin, hindi ang isa't isa. Upang matapos na ang diskusyon, agad akong nahiga sa pinakamalapit na malaking bato. Pumikit na ako. Umaktong magpapahinga na. Bagamat hindi ako makatulog, nanatiling nakapikit ang mga mata ko upang mas mapakiramdaman ko pa ang paligid ko. Tahimik na ang lahat. Tanging mga huni ng ibong panggabi na lang ang aking naririnig. Ang lahat ay nagpapahinga na rin. Hanggang sa maya-maya ay nakarinig ako ng mahihinang hakbang ng mga paa. Papalapit ang yabag na yon sa kinaroroonan namin. Subalit hindi ako nagpahalata. Nanatiling nakapikit ang mga mata ko hanggang naramdaman ko ang pagkasa ng baril sa aking ulunan. Agad akong nagmulat ng mga mata, saka mabilis na bumalikwas. Dahilan, para ang tamaan ng bala ng baril ay ang batong aking hinihigaan. Mabilis kong inagaw ang baril ng lalaking nagtangka sa akin. Nagpambuno kami ng sandaling yon. Nagising ang iba ko pang mga kasama. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa amin ng lalaking nais akong patayin. Hanggang sa isang putok ng baril, ang muling umalingaw-ngaw. Sargento! Malakas ang sigaw ni Maki. Kasunod nun, ang tangkang paglapit nila sa akin. Buong akala nila ay ako na ang tinamaan ng bala. Subalit ang tinamaan nun ay ang lalaking nagtangka sa buhay ko. Ginamit ko ang baril niya. Kita mo na, sinasabi ko na nga ba eh. Lintik na yan. Tuta talaga ni Teniente yung lalaking yan. Iniligtas mo na nga ang buhay niya, pero nagawa ka pang pagtangkaang patayin. Demonyo talaga. Jesus! Bakit niya ginawa yon? Hindi siya tao, Mr. Fling. Isa siyang kampon ng demonyo. Kailangan na nating umalis sa lugar na to. Jack, na narinig na ng mga aswang ang pagputok ng baril kanina. Ano bang oras ay sasalakay na sila sa atin. Tama si Katemyo. Kunin niyo ng iba pang mga baril. Pati yung baril ng lalaking yan. Magagamit din natin yan. Tara na. Kinuha ni Maki ang iba pang baril ng tauhan ni Teniente. Pati na ang radyo nito. Binuksan niya ang radyo upang subukan kung gumagana. At hindi nga kami nagkamali. Gumagana ang radyo. Kaya naisipan ni Clemente o ni Maki na magpanggap bilang si Sarmiento, ang sundalong napatay ko. Teniente de la Cruz, this is Lucas Sarmiento, over. Sarmiento, may balita na ba? Nandito ako sa isang talon. Kailangan ko ng backup. Nandito ang grupo ni Sargento Ering Ramos. Maaasahan ka talaga, Sarmiento. Antayin mong ipapadala kong backup sa'yo. Sa ngayon, huwag kang malilingat ng tingin kay Ramos. Kailangan pagputok ng araw mamaya, nasa headline na siya ng mga pahayagan at balita sa TV. Copy, sir. Matapos ang pag-uusap na yon, pinatay na muli ni Maki ang radyo. Talagang halang ang kaluluwa ni Teniente. Sa kakalaban niya, papahuli ako ng buhay sa kanya. Sa sandaling dumating ang mga tauhan ni Teniente dito, sasalakayin na sila ng mga aswang. Tama ka, Clemente. Yan ang bagay sa mga demonyong katulad nila. Ang makaharap ang mga demonyong kauri nila. Sandali lang, Sargento. May nakuha akong mahalagang bagay sa bulsa ng lalaking napatay mo. Ano po yung Katemyo? Mapa. Oh? Teka, anong klaseng mapa? Mapa ng islang ito. Talaga, Katemyo? Talaga, Katemyo? Malaki may tutulong nito sa atin. Talagang pinaghandaan ni Teniente ang operasyong ito. Base sa mapang ito,
Tayo nasa pagitan ng dalawang bundok, sa pinakasentro ng kabundukan. Nasaan ang usapang dinaungan ng bangka? Nasa gawing kanluran ng islang ito. Ang kuta ng mga rebelde. Saan bahagi ng isla sila naroon? Ayon dito sa mapa, nasa Hilaga sila. Sila ang una nating pupuntahan. Iniligtas natin sila. Sarento, mapanganib na puntahan natin sila. Isang bundok ang tatawirin natin, baka kala mo. Makakabalik na tayo sa sapa. Pero ang kuta ng mga rebelde, dadaanan pa natin ang kuta ng mga aswang bago sila mariting. Wala na bang ibang daan, Katemyo? Meron. Kaya lang delikado para sa mga buhay natin. Saan ang daan, Katemyo? Sa baybayin ng isla, delikado to dahil maaaring ang mga tauhan ni Teniente ang nag-aabang naman sa atin doon. Ang bihira. Wala na bang ibang daan? May nakikita akong tunnel sa ibaba ng ikalawang bundok. Ang lagusan ay sa Hilaga mismo, subalit bago natin marating ang tunnel, dadaanan natin ang pinagbabawal na bundok kung saan naninirahan ng mga aswang. Sige. Doon tayo dadaan. Ano, Sarento? Paano kung mapatay tayo ng mga aswang doon? Wala na tayong pagpipilian, Clemente. Kapag nailigtas natin ang mga kasamaan ni Katemyo, makakatulong natin sila para labanan ng mga tauhan ni Teniente. Yun pala ang balak mo, Sargento Iring. Katemyo, huwag mong masamain ang binabala ko dahil pare-pareho tayong makikinabang dito. Gagamitin mo mga kasamahan ko. Kaya paanong makikinabang kami sa plano mo? Sige nga. Sa pagkakataong to, Katemyo, malamang maraming kasinungalingan ang pinagkakalat ni Teniente tungkol sa akin, sa iyo at sa mga kasamaan mo. Pero kung magtutulungan tayo, makakaligtas tayo sa mga aswang. Higit sa lahat, makakalaban tayo sa mga tauhan ni Teniente. May punto po si Sarento, Katemyo. Kailangan natin magkaisa ngayon. Dahil hindi lang mga taong asal demonyo ang kalaban natin ngayon. Maging mga kampon din ng kadiliman. Ang mga aswang na hanagob. Kung ganun, anong plano natin? Dahil hawak na natin ang mapa, babalik tayo kung saan naiwan natin ang mga armas kanina. Pagkatapos, dadalhin natin yun patungo sa mga kuta nyo. Magagamit natin ang mga armas na yun laban sa mga aswang. Kung ganun ang panginihintay natin, tara na. Dahil parating na mga aswang sa lugar na to. Maging ang mga tauhan ni Teniente. Walang ilaw sa paglalakad. Tanging liwanag lang ng buwan ang tanglaw. Lumakad kami ng mga kasamaan ko. Hindi pa kami ganong nakakalayo nang marinig namin ang malakas na putukan ng baril at mga sigawan. Ang mga tauhan ni Teniente. Malamang nilalapan na ng mga aswang. Magandang pagkakataon to. Habang abala pa ang mga aswang, malaya tayong makakagalaw ngayon sa kabundukan. Ituloy na natin ang paglalakad, mga kasama. Tara na! Bago sumikat ang araw, narating namin ang daan patungo sa kuta kung saan naiwan namin ang mga bala at baril kanina. Dahil sa ipinadala ni Teniente ang mga tauhan niya sa talon, walang naiwang bantay sa dakong yon ng kabundukan. Malaya naming nakuha ang mga bala, baril at mga granada. Hindi lang yon, ang 10 milyong pera ay nakuha din namin. Ngayon nakuha na natin ang pakay natin dito. Magtungo tayo sa daan patungo sa inyong kuta. Tara na, habang abala pa ang mga aswang sa panginginain sa mga tauhan ni Teniente. Sila ang paulit-ulit nating gagawing pain sa mga aswang hanggang sa baktakas tayo sa islang ito. Tusuman si Teniente, ngunit dahil gahaman din siya sa pera at kapangyarihan, kaya hindi na siya nakapag-isip ng tama. Totoo nga ang kasabihan, tusuman ng matching na paglilinlakan din. Maliwanag na ang sikat ng araw. Tahimik na muli ang kabundukan. Wala nang maririnig na putukan ng baril at mga umaangil na mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa tunnel, kung saan ang tunnel na ito ang maghahatid sa amin patungo sa kuta ng mga rebelde. Narito na tayo sa bunganga ng tunnel. Kung ganun, Katemyo, pumasok na tayo. Sigurado ba kayo, Sargento?
Hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin sa loob ng tunnel na yan. Sa nakikita ko, ito ang pinakaligtas na daan para makarating tayo sa kuta nyo. Sapagkat kung tatakay natin ang daan sa kabundukan, maraming alagad ni Tinyenteng nakabantay. Dahil umaga na, madali na nila tayong makikita. Tama po si Sargento, Katemyo. Ang inaalala ko lang ay ang kasama natin si Mr. Pling. Kung handa ba siya sa hirap na nakaabang sa atin sa loob. Don't worry, I'm ready. Ang importante ay makatakas tayo sa mga masasamang loob. Kung ganon, tara na. Bungad pa lang ng bunganga ng tunnel ay talagang madilim na. Halos wala kaming makita. Mabuti na lamang at may nakahanda kaming flashlight para sa ganitong operasyon. Pagpasok namin sa loob ay makikita ang malalaking bato. Sa baba nito ay ang tubig na hanggang sakong ang lalim. Iginala ko ang dala kong flashlight upang makita namin ang iba pang naroroon. Ngunit wala akong makitang kakaiba. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Hanggang maya-maya pa, narinig ko ang mahinang sigaw ni Mr. Fling. Ano nangyari sa'yo, Mr. Fling? Oh, my foot! Natapilok ako sa malaking bato! Saglit kaming tumigil sa paglalakad upang tignan ang nangyari sa dayuhan. Halos matanggal ang kuko ng binatang dayuhan dahil sa pagtama nito sa malaking bato. Dahil isang simpleng tsinelas lang ang suot ng dayuhan. Hindi katulad namin na nakakomplete battle gear, kaya mahirap para sa kanya ang paglalakad sa mabatong daan. Kaya hinubad ko ang combat shoes ko at ibinigay ko yun sa kanya. Ito, Mr. Fling, suotin mo ang sapatos ko para hindi ka mahirapang maglakad. But, how about you? Anong gagamitin mo? Itong tsinelas mo. Huwag mo akong alalahanin. Sanay ako sa mga ganitong sitwasyon. I can handle it. Napakabait mo talaga, Sargento. Ayos lang. Tara, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Habang tinatahak namin ang tunnel, napansin kong unti-unting lumiliit ang bunganga nito. Mas humihirap din ang daan dahil sa mas malalaking bato. Nakadagdag din ito sa hirap ng aming paghinga. Dahil sa nasa 2 oras na din kaming naglalakad, ang bigat ng aming pasang mga bala at baril ay nararamdaman ko na rin. Sargento, pwede po bang magpahinga muna tayo sandali? Aray ko, pagod na ako eh. Oo nga naman, Sargento. Kahit ako pagod na rin. Sige, magpahinga na muna tayo kahit 10 minuto lang. Katemyo, sa tingin niyo po ba, gaano pa po kalayo na lakarin natin bago tayo makarating sa dulo ng tunnel na to? Sa tingin ko'y nakakalahati na tayo. Nasa bandang gitna na tayo ng tunnel. Kailangan nating mas maging maingat sa mga kabang natin. Napansin nyo ba? Lumiliit ang lagusan ng tunnel. Yan nga din ang napansin ko. Ang inaalala ko ay kung bukas ba ang dulo nito sa Ilaga. Sapagkat sa tagal na namin sa kabundukang ito, ay hindi ko napansin ang lagusang ito. Anak ng, paano kung sarado palang lagusan? Paano yan? Magtiwala na lang tayo na sana ay bukas ang dulong yun ng lagusan. Dahil hindi na tayo makakaatras pa. O ano? Sapat na ba ang pagpapahinga? Tara na, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Nang akmang tatayo na kami upang magpatuloy sa paglalakad, may mga yabag ng paglakad mula sa tubig kaming narinig. Tila ba malapit lang sa amin ang mga yabag na yon. Teka! Tigil! Naririnig niyo ba mga yabag na yon? Oo, Sargento. Kailangan natin mag-ingat dahil may iba tayong kasama sa lugar na to. Hindi kaya mga tauhan yun ni Tiniente? Tama. Posibleng tauhan niya yan. Dahil may mapa silang hawak eh. Alam nila ang tunnel na to. Anong gagawin natin, Sargento? Patayin mong flashlight. Pagkatapos ay magtago tayo sa malaking bato. Walang lalabas hanggat hindi natin nasisiguro kung sino ang mga paparating. Lahat kami ay kumubli sa malaking bato. Tahimik na naghintay sa paparating na nilalang. Hanggang maya-maya pa ay lumabas na ang mga nilalang
mula sa batuhan. Nanlaki ang mga mata ko sa nasaksiyan ko. Hindi mga tauhan ni Teniente ang nasa loob ng tunnel, kundi mga aswang na hanagob. Dahil nagliliwanag ang kanilang mga mata na tila ba tumatanglaw sa madilim na lugar na yon. Sunod-sunod na kaba ang bumalot sa buong pagkatao ko. Hindi lamang para sa buhay ko, kundi para sa buhay ng mga kasama ko. Ilang dipa na lang ang layo nila sa amin. Naaaninag ko na ang anyo nila dahil sa liwanag na nagmumula sa kanilang mga mata. Dito namin napagtanto na ang tunnel kung nasaan kami naroon ay ang kuta ng mga aswang na hanagob. Dito mas lalo naming inilapit sa kapahamakan ang aming mga buhay. Maya-maya pa, huminto sila sa tapat ng malaking bato kung saan kami nagtatago. Bawat isa sa amin ng mga kasamahan ko ay hindi na halos humihinga. Ngunit tila ba nararamdaman nilang narito kami sa loob ng tunnel. Kaya nagpalingali-nga sila na tila ba may hinahanap. Nang tumapat ang mukha ng isa sa mga hanagob na aswang, hindi na napigilan pa ni Mr. Fling ang kanyang takot. Napasigaw ito dahilan para lahat ng mga hanagob na aswang ay mapatingin sa amin. Lahat sila ay nagtangkang lumapit sa amin. Barilin niyo silang lahat! Pinaulan na namin sila ng bala, ngunit marami sila. Para bang bumabaril kami ng mga zombie na papalapit sa amin. Hindi natin sila kakayanin! Madami sila! At may mga dumarating pa! Tuloy lang sa pagbaril! Ratratin niyo ng gusto! Walang hihinto! Kung pasabugin kaya natin sila! Hindi maaari! Pati tayo mamamatay pag pinasabog natin ang tunnel na to! May naisip akong paraan kung paano tayo makakaalis sa kalipunan ng mga aswang na papalapit sa atin. Ano yun, Sargento? May pampausok ako dito. Gagamitin ko ang aking medalyon para makalika ng usok. Kukuskusin ko to. Kapag may usok na, hindi na nila makikita ang paggalaw natin. Sasamantalahin natin yung para makausad tayo ng pagtakbo. Nang hindi nila tayo nasusundan. Sige na, sabihin mo lang, nakahanda na kami! Alalayan mo mabuti si Mr. Fling, ha? Kahit anong mangyari, huwag mo siya bibitiwan! Kung handa na kayo, gagamitin ko ang aking medalyon upang makalika ng usok. Matapos ang pangatlong bilang ko, kinuskus ko na ang aking medalyon upang lumikha ng usok. Sa ganon, hindi kami makita ng mga aswang na hanagob. Pinauna ko sa pagakbang si Katemyo upang maging guide namin. Sumunod si Maki habang nakaalalay kay Sebastian. Ako ang nasa hulihan para kung may mga sumusunod sa amin, agad kong papatamaan ng baril. Bilisan niyo mga kasama! Takbo na! Bilis! Dahil sa mga batong aming tinatahak, nasira na ang tsinelas na suot ko. Kaya nakayapak na lang akong tumatakbo. Nararamdaman ko ang sakit ng bawat apak ko sa mga bato, subalit hindi ko na iniinda yon. Wala pa ang sakit na yon kumpara sa maraming labang na pagtagumpayan ko. Sargento, anong gagawin natin? Wala tayong daang matatakbuhan pa! Anong ibig mo sabihin? Sarado ang lagusan! Ano? Anak ng putya, hindi maaari! Paparating na ang mga aswang na umahabol sa atin eh! Binuhay ko ang flashlight na dala ko, saka iginalayon sa loob ng tunnel. Dead end na ito. Puro batong nakaharang na lang sa bunganga ang makikita. Hanggang sa mapatapat ang flashlight ko sa ibabaw ng tunnel, may nakita akong maliit na siwang doon. Subalit isang tao lamang ang kasya. Katemyo, sa taas ng batuan, may maliit na butas. Doon tayo dadaan. Pero paano tayo makakaakyat doon? Ang mga malalaking bato, aakyatin natin para makarating doon. Sige na, mauna na kayo. Habang umaakyat kayo, akong bahala sa mga aswang na hanagop dito sa baba. Bawat aswang na papalapit sa kinaroroonan namin ay niraratrat ko, habang sina Katemyo, Maki at Sebastian ay umaakyat sa mga bato patungo sa maliit na lagusan. Oh, it's hard! Hindi ko kayang umakyat! Kaya mo yan, Mr. Flynn! Come on! Bilisan mo! Hawakan mo ang kamay ko! Dali! Oh my God! I can do it! Oh, iwan nyo na lang ako dito! Hindi ka namin iiwan dito, Mr. Flynn! Sama-sama tayong makakaalis sa lugar na to! Come on! Bilisan nyo na! Paparating na ang mga aswang na hanagob! Ano pa bang ginagawa nyo? Narito na ako sa ibabaw!
Maki! Sige na! Itulak mo pataas si Mr. Fling! Come on, Mr. Fling! Abutin mo ang kamay ni Katemyo! Go ahead! Okay. I will do it! Habang patuloy sa pag-akyat ang mga kasamaan ko, patuloy lang ako sa pagbaril sa mga papalapit na aswang. Hawak ko ng kamay mo, Mr. Fling! Sige na, Clemente! Itulak mo siya pataas! Hilahin ko siya! Oo, Katemyo! Kahit naabala ko sa pagdepensa laban sa mga aswang, nananatili ang presensya ko sa mga kasamaan ko. Sarento! Narito na ako sa lagusan! Bilisan mo! Makyat ka na! Ikaw naman! Matapos ang isang umaatikabong pagpapaputok ng baril laban sa mga aswang, nagpasya kong umakyat na rin sa mga batuan. Subalit hindi naging madali yun, sapagkat tanging hubad na pa ako lang ang gamit ko habang ako ay umaakyat sa batuan. Sina Maki at Katemyo ang nagpaputok muna sa mga papalapit na aswang. Ngunit nung malapit na ako sa taas, hindi na nila magawa yun sapagkat maaari na akong matamaan. Sarento, bilisan nyo! Malapit na sila sa inyo! Ilang hakbang na lang, malapit na ako sa maliit na lagusan nang biglang dumulas ang paa ko sa batuhan. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Kasabay nun ay naramdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa aking mata dahil humampas ang mukha ko. Kasunod nun ay ang paghaba ng dila ng aswang. Ngunit bago pa yun makalapit sa akin, pinatamaan ni Katemyo ang halimaw. Bilisan mo, Sarento! Kaya mo yan! Bagamat ramdam ko ang labis na sakit ng paa ko, pinilit kong iakbang yun paakyat sa mga batuhan hanggang sa marating ko ang bunganga ng lagusan. Nang makaakyat na ako at makalabas na kami sa lagusan, inihagis ni Clemente ang granada sa loob ng tunnel. Lahat ng nakasunod na aswang ay sumabog ang katawan. Ayos ka lang ba, Sarento? Oo, Clemente, ayos lang ako. Malayo naman sa bituka to eh. Malamang, kasi nasa paa mo ang sugat eh. Si Raulo. Ano? Ha? Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami, Sarento. How about you, Sebastian? I'm okay. Grabe. Ang mga aswang na hanagop na yun. Kaya nilang sumalakay kahit araw. Pambihira sila. Sapagkat madilim sa loob ng tunnel, hindi sila nasisikatan ng araw. Isa pa, kasama yun sa kapangyarihan nila. Ang sumalakay kahit na araw. Napatay na kaya natin lahat ng mga aswang na yun? Tingin ko, lahat ng mga nasa tunnel na yun ay napatay natin. Subalit ang tanong ay kung isa kaya sa kanila ang kanilang pinuno. Dahil kung wala sa tunnel na yun ang pinuno nila, tiyak na nasa panganib pa rin ang buhay natin ngayon. Tama ka, Katemyo. Kaya hindi pa rin tayo dapat pakasiguro. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan nating gawin. Kung ganun, tara na po sa kuta nyo, Katemyo. Sarento, humawak kayo sa balikat ko. Aalalayan ko po kayo maglakad. Sige na. Hindi na kailangan, kaya ko pa. Sige na po. Huwag na po kayong mahiyang humingi ng tulong sa akin. Pero ako ang dapat naaalalay sa inyo. Malaking bagay po ang nagawa nyo para sa amin para makaligtas sa mga aswang na yon. Maliit na bagay lang po ang aalalayan ko kayo sa paglalakad. Excuse me. Pwede bang ako na magdala ng mga baril nyo? Salamat, Mr. Fling. Tara na, baka abutan pa tayo rito ng mga tauhan ni Teniente. Sa paglalakad natin, sundan nyo lang ang mga akbang ko upang maiwasan yung makaapak sa mga patibong, sapagkat marami kaming itinanim na patibong sa paligid ng kuta namin. Anong klaseng mga patibong, Katemyo? Mga pasabog, sibat at kung ano-ano pa. Basta sundan nyo lang ang aapakan ko para hindi kayo mapahamak. Tanong lang po, gaano po ba kalayo ang lalakarin natin? Siguro mga 1 oras pa mula rito. What? 1 oras pa po? Oh my God! Gutom na po talaga ako at nauuhaw na rin po ako, Katemyo. Konting taste na lang. Pagkarating natin sa kuta, ipapahanda ko kagad kayo na makakain nyo. Mr. Fling, pasensya na. Nadamay ka pa sa gulong to. Saka na po kayo humingi ng paumanin sa akin.
kapag nakaligtas na po tayo sa lugar na ito. Sa ngayon po, let's go! Alis na po tayo! Tulad ng sinabi ni Katemyo, ay sundan namin ang bawat takbang niya upang hindi mapahamak. Kaya gano'n na nga ang ginawa namin. Hanggang ligtas kaming nakarating sa kuta nila. Sa tarangkahan pa lang, sinalubong na kami ng anak ni Katemyo. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Tay, ano nangyari? Teka, bakit kasama niyo ang mga to? Pati si Mr. Fling! Alvina anak, mahabang kwento. Mabuti pa ipaghanda mo na muna kami na makakain. Gutom na kami. Sige tay. Tara na po sa kubo. Mga kasama, tara na muna sa kubot na makakain tayo at baka pagpahinga. Ayon sa utos ni Katemyo, ipinagluto kami ni Alvina ng makakain. Nilagang mais at kamote ang inihain niya sa amin. Dahil sa gutom, agad naming nilantakan yon. Matapos kumain, nagpahinga muna si Maki at Sebastian. Ako ay nanatiling gising sapagkat kailangang pagplanuhan muna namin ni Katemyo ang susunod naming hakbang. Tay, ano po ba talaga nangyari sa lakad niyo kahapon? Nag-alala ako ng gusto sa inyo Akala ko napatay na nila kayo. Anak, sa maniwala ka't sa hindi, may nakasagupa kami mga aswang habang papunta kami dito. Doon po ba sa pinagbabawal na lugar? Dito sa islang ito? Tama ka anak, pati na dun sa tunnel. Mapalad lang kami dahil nakaligtas kami. Kaya ba magkasama kayo ni Sargento? Tama ka anak, maging lahat ng mga kasama natin sa kutang ito ay aalis din. Sapagkat tayo ay nasa panganib ang buhay. Tay, ilang taon na tayo naninirahan dito. Subalit kahit isang beses ay hindi pa natin nakainkwentro ang mga aswang na sinasabi nyo. Sapagkat walang nangangahas na magtungo sa ipinagbabawal na lugar na yon sa islang ito. Pero ngayon, nabulabog na ang kuta ng mga aswang. Kaya sa mga oras na to, nagkalat na sila sa kabundukan. Hindi na tayo ligtas dito. Kasalanan nyo to, Sargento! Pati na ng mga kasamaan nyo! Teka. Mali na ako at ang mga kasamaan ko sisihin nyo. Ang mga sarili nyo sisihin nyo. Dahil sa ginawa nyong pagkidnap kay Mr. Fling. Hindi sana mangyayarin lahat ng ito. Hindi kami ang dapat sisihin, kundi ang bulok na sistemang pinapatupad ng gobyerno. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Baka nakakalimutan mo. Narito ka sa teritoryo namin. Kaya ikaw ang maghinay-hinay. Tama na! Ano ba kayo? Hindi makakatulong sa atin ang magbangayan at pagsisiyan. Ang kailangan natin gawin ay magtulungan kung paano tayo makakaalis ng ligtas sa lugar na ito. Upang mawala ang tensyon, sa pagitan namin ni Alvina, lumabas muna ako ng kubo. Sumunod naman sa akin si Katemyo. Sargento, pasensya ka na sa anak ko sa mga nasabi niya. Naiintindihan kita, Katemyo. Mabuti pa pumasok muna tayo sa loob ng kubo. Pag-usapan natin ang sunod na hakbang na gagawin natin. Magkakampi tayo ngayon at hindi magkalaban. Matapos ang malalim na buntong hininga, sumunod ako sa loob ng kubo ni Katemyo. Anak, maging mahinahon ka muna pakiusap. Kailangan natin pagplanuhan ang pag-alis natin sa lugar na ito. Ano po bang plano niyo, Tay? Muling inilabas ni Katemyo ang mapa. Saka kami muling nagplano. Napag-usapan namin ni Sargento na tahakin natin ang baybayin ng isla para makarating tayo sa timog, kung saan naroon ang bangka. Katumbas ng pag-ikot sa kabilang panig ng islang tinutukoy mo, Tay. Dahil nasa ilaga tayo. Hindi po ba magiging delikado para sa lahat ang gagawin natin yon? Alam kong delikado yon, pero wala na tayong pamimilian. Kaysa antayin nating salakayin tayo dito ng mga aswang. Tay, saan po nang galing ang mga aswang na yon? Duda ko ay matagal na silang naninirahan dito. Subalit hindi lamang tayo ginagalaw sapagkat hindi rin natin sila pinipinsala noon. Pero ngayon naumpisa nang mapinsala ang paninirahan nila dito. Kaya nagiging agresibo na sila. Ang inaalala ko lang kasi, Tay, maraming mga bata at mga babae tayong kasama. Baka mahirapan tayong ilikas sila ng sabay-sabay. Bakit hindi na lang natin patibayin ang hukbo natin? O kaya
Maganda tayo ng pangontra sa mga aswang. Hindi sila tinatanda ng basta-bastang pangontra lang, anak. Mga makapangyarihang aswang sila. Hindi tayo maaaring tumigil lang at maghintay kung sila ay sasalakay. Ang inaalala ko pa, Katemyo, ay kung ligtas ba nating madadaanan ng baybayin ng isla. Dahil malamang, nagkalat doon ang mga tauhan ni Teniente. Tay, may punto rin si Sarento. Kung ganun, anong gagawin natin? Ganito, gagamitin natin uli ang radyo ni Sarmiento. Ipapaalam natin kay Teniente na nadakip niyo na ako at kasama din si Mr. Fling. Sasabihin niyo din sa kanya na nakuha mo muli sa kabundukan ng perang kapalit sana ng bihag. Pagkatapos, anong sunod natin gagawin? Kapag nag-utos na siya sa mga tauhan niyang magtungo rito sa kuta niyo, tiyak na mawawala na ng bantay ang mga tauhan niya sa mga baybayin. Yun na ang pagkakataon natin para umalis sa lugar na to. Yan ay kung maniniwala pa si Teniente sa atin. Kung mauuto pa natin siya. Mauuto natin siya dahil sa perang ipapain natin sa kanya. Matapos ang masinsinang plano at pag-uusap, nagpahinga ako sandali upang kahit papano ay bumalik ang lakas ko. Nilagyan ni Katemyo ng mga hindi ko nakikilalang dahon ang mga sugat ko sa paa. Kinuha niya yon sa likod ng kubong tinitirahan nila. Kahit papano ay nawala ang kirot nito. Bandang tanghali, nagising ako muli. Nakita ko ang abalang mga kasamahan ni Katemyo. Nasabi na rin ito sa mga kasama na hindi kami kalaban kundi kakampi. Nakahanda na sila para lumikas. Ang mga armas, bala, granada, sibat, itak at iba pang kauri nito na mapapakinabangan ay kanilang inihanda. Bata at matanda may dalang armas. Sa tapat ng bintana ng kubo, natanaw ko si Sebastian. Kita ko sa mukha niya ang pagkalito sa mga nangyayari. Kaya nilapitan ko siya upang subukang ipaliwanag ang maaaring maganap. Mr. Fling, kunin mo tong baril. Why, Sergeant? Kakailanganin mo to bilang proteksyon mo. But, hindi ako marunong gumamit niyan. Sa puntong to, di sa lahat ng pagkakataon ay kaya kitang alalayan. Dahil mas marami nang kailangan protektahan sa pag-alis natin. Natatakot akong masaktan ka o mapatay ng sinuman, aswang man o mga tauhan ni Teniente. Kaya kailangan mo ring ipagtanggol at protektahan ang sarili mo. Sergeant, please, mag-promise ka sa akin. Nang ano? Ibalik mo ako sa family ko. Pumunta ako dito sa Philippines para mag-aral at magkaroon ng magandang buhay. Hindi para mapatay ng mga aswang o ng mga masasamang mga tao dito sa bansa nyo. Pangako, Sebastian. Ibabalik kitang ligtas sa pamilya mo. I promise. Okay. Tatanggapin ko na po ang baril na to. Sorry, Mr. Fling. Hindi mo deserve ang lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. No, huwag kang humingi ng sorry sa akin, Sergeant. Basta, labanan mo lang ang mga masasama. Oo, Mr. Fling. Uubusin ko silang lahat. Masasamang tao man o mga aswang. Wala akong ititira sa kanila. Salamat po pala sa ginawa nyo kanina. Kung di dahil sa akin, hindi masusugatan ng mga paa nyo. Wala yun. Tungkulin kong protektahan ka bago pa ang sarili ko. Bilib po ko sa tapang nyo at katapatan bilang isang sundalo. Dapat lahat kagaya nyo. Hindi katulad ni Teniente na mukhang pera at ginagamit sa mali ang kapangyarihan. Siya yung klase ng taong hindi nakukontento sa kung anong meron siya. Hayaan mo, Mr. Fling. Matapos lang ang lahat ng to, tapos na din ang paghari-harian ni Teniente. Sisiguraduhin kong matatanggal siya sa serbisyo at pagbabayaran niya yon. 3:00 ng hapon, lahat ay nakahanda na. Nagbigay na ng hudyat si Katemyo sa mga kasama niya. Mga kasama, alam kong lahat kayo ay nagtataka sa biglaang paglikas natin.
Kagabi, nakaengkwentro namin ng mga aswang na hanagob sa ipinagbabawal na bundok. Nabulabog ang kanilang kuta. Kaya ngayon, nagkalat sila sa kabundukan. Hindi na tayo ligtas dito. Kaya minarapat namin ang anak ko na lumikas na tayong lahat. Saan naman tayo pupunta, Katemyo? Pansamantala, bababa tayo sa kapatagan. Babalik tayo sa ating mga iniwanang tahanan. Pero Katemyo, delikadong hakbang yun. Lalo na't isang opisyal na sundalo ang narito sa kuta natin. Nakilala niya na tayong lahat. Hindi niya tayo pagkakanulo, mga kasama. Maniwala kayo. Paano kayo nakakasiguro sa bagay na yan, Katemyo? Dahil may tiwala ako sa kanya. Sa panahon ngayon, hindi tayo dapat nagtitiwala basta-basta. Eh paano kung mag-traitor siya at biglang ipahuli niya tayong lahat? Di ba mga kasama? Sandali mga kasama! Sinasabi ko sa inyo, magkakaiba man tayo ng prinsipyong pinaglalaban. Subalit sa pagtakas sa kuko ng mga aswang, magkakasangga tayo. Dahil pare-pareho nating gustong iligtas ang ating mga buhay. Tama siya. Malawak ang saklaw ng kapangyarihan ng mga halagob. Kung hindi tayo magkakaisa, tsak na lahat tayo dito ay mapapasdan nila. Maraming bawang at asin ang kuta namin. Maaari tayong magdala. Pangontrahin sa kanila. Hindi sila tinatanda ng mga yan. Kahit pa nga ng buntot ng pagi, ay walang panama sa kanila. Ano? Kung gano'n, bawat isa ay magdala ng kanya-kanyang armas upang kung sumalakay man ng mga aswang, may panlaban tayo. Maganda na ang lahat. Dahil sa pagkagat ng dilim, tuloy ang plano natin. Mga kasama, makinig kayo. Gagamitin ko ang medalyon ko para maorasyonan ang mga gagamiting armas laban sa mga hanagob. Tulad ng napagplanuhan namin, ginamit namin muli si Maki upang magpanggap na si Sarmiento. Paniwalang-paniwala naman si Teniente sa kasinungalingan namin dahil garid sa perang ipinain namin sa kanya. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang mag-umpisa kaming lumakad. Sa puntong ito, tuluyan ng iniwan ng mga rebelde ang kuta nila. Tulad ng inaasahan namin, wala ni isang mga tauhan ni Teniente ang nasa baybayin ng isla. Bago mag-alas 9 ng gabi, nangalahati na kami sa paglalakad. Nang maraming bata at babae na ang pagod sa paglalakad, nagpahinga muna kami. Mga kasama, hindi tayo maaaring magtagal dito ha. Konting pahinga lang tapos lakad na ulit. Hindi na namin kaya, Sargento. Pagod na ang mga bata at mga babae. Konting tiis na lang makakarating na tayo sa timog na bahagi ng isla kung saan naroroon ang mga bangka. Matapos ang ilang minutong pagpapahinga, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang timog na bahagi ng isla. Sa wakas, narito na tayo mga kasama. Oo nga, Tay. Hindi ko inaakalang makakarating tayo dito na walang anumang aberya. Ang mga bata at babae, sila ang paunahin yung isakay sa mga bangka. Salamat sa tulong mo, Sargento. Ngayon, makakahinga na ako ng maluwag. Huwag muna kayo magdiwag! Dahil hindi pa kayo ligtas! Mula sa masukal na kagubatan sa gilid ng pangpang, lumabas si Teniente kasama ang kanyang mga tauhan. Lahat kaming naroroon ay nagulat. Nakaramdam ng takot ang mga kasama ko. Ngayon ay napapaligiran nila kami. Teniente! Lintik na! Ito na nga ba ang sinasabi ko, Itay? Akala mo ba'y maluloko mo pa ako? Ngayon ay patay kayong lahat sa akin. Hala sige, ibaba niyo ang mga hawak niyong baril. Akala niyo ba ay hindi ko mapapansin ang magkaibang boses si Sarmiento at Clemente? Mga kasama, walang magbababa ng baril. Lalaban tayo na sabayan sa kanila. Hindi tayo lalaban ng sabayan, Sargento. Kawawa ang mga kasamaan ko pag yun ang ginawa natin. Hindi nila kami sasagtuin.
Ano yun? Plano nyo na lang na sumuko sa kanila? Mabuti na yun. Kesa naman may magbuwis ng buhay sa mga kasamaan ko. Nasukol na nila tayo. Kaya hindi ko na maaaring isugal pa ang buhay ng mga kasama ko. Ibaba mo na ang baril mo, Sargento! Sige na, Sargento. Huwag ka naman laban. Alang-alang sa mga kasama kong bata at mga kababaihan. Mga atim naming mahuli kaming buhay ng mga sundalo. Kaysa naman sa malalamig na bangkay. Dahil sa pakiusap ni Katemyo, ibinaba ko ang baril na hawak ko. Ngunit ang hindi niya alam ay may nakatago pa akong baril sa bewang ko. Ganyan nga, Sargento. Huwag ka na magtapang-tapangan pa. Dahil di na yan uubre. Dahil kayong lahat ay nahulog na sa bitag ko. Mga bobo, pinagod niyo pa ang mga tauhan ko sa kakahabol sa inyo. Hayop ka. Tuso ka talaga, Tenyente. Ngayon, ilabas niyo na ang pera. Baka sakaling magbago pa ang isip ko at pakawalan ko kayong lahat. Wala na ang pera. Naiwan namin yun sa tunnel habang nakikipaglaban sa mga aswang. Ano? Aswang? Sinong niloko mo? Totoong sinasabi ko, Tenyente. Ilabas niyo na ang pera bago pa uminit ang ulo ko sa inyong lahat. Talaga bang pera lang ang mahalaga sa inyo, Tenyente? Oo naman. Dahil kung may pera ka, may kapangyarihan ka. Hindi mo madadala sa hukay mo ang pera, Tenyente. Kaya mas mainam kung magbago ka na lang habang may panahon pa. Ikaw at ang kasama mo ang nauubusan na ng panahon. Kaya magsalita na kayo bago ko kayo patayin isa-isa. Sinabi ko na nga sa'yo kanina eh. Naiwan nga namin sa loob ng tunnel ang pera. Talagang matigas kayo. Gusto mo na sample para makita mo seryoso ang banta ko sa inyo? Kumuha ng isang babae mula sa kalipunan ng mga rebelde si Tenyente. Saka tinutukan ng baril ang ulo nito. Teka, sandali! Huwag mong sasaktan ang kasamahan ko. Sasabihin ko na sa'yo kung nasaan ang pera. Anong sinasabi mo, Katemyo? Wala nang pera. Alam mo yan. Sa'yo na din ang galing, Sargento. Kapag namatay tayo, hindi natin mapapakinabangan ng perang yun. Kaya ibibigay ko na sa kanila. Mabuti ka pa, Katemyo, nag-iisip. Si Sargento, hindi na nakapag-iisip ng tama. Siraulo na! Baliw! Sasabihin ko na kung saan namin iniwan ang pera. Pero pabayaan mo makaalis sa lugar na ito, mga kasamaan ko. Pasakayin mo sila sa bangka. Lahat ng mga babae at bata. Ipahatid mo sila sa mga tauhan mo sa bayan. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako niloloko. Hindi ako kagaya mo, Tenyente. Kung ganun, papayag ako sa gusto mo mangyari. Siya nga pala, isama niyo rin si Mr. Pling. At hindi mo rin siya sasaktan. Sige na! Basta't makuha ko lang ang 10 milyon. Sa kahawak ko pa rin naman ang mga kasama mo. Dahil kasama pa rin sila ng mga tauhan ko hanggang ngayon. Kaya kapag nagsinungaling ka sa amin, Katemyo, alam mo na ang mangyayari sa kanila. Oo. Kakausapin ko lang ang anak ko bago sila umalis. Bilisan mo! Dahil kating-kating na akong mahawakan ng pera. Saglit na lumapit si Katemyo sa anak niyang si Alvina at kung ano ang pinag-uusapan nilang mag-ama. Sila lang ang nakakaalam. Dahil kahit ako ay hindi ko na alam ang binabalak ni Katemyo. Dahil alam namin pareho na wala na ang pera. Totoong naiwan yon sa tunnel. Hoy! Tama na nga yung pamamaalam na yan! Tara na! Sabik na akong mahawakan ng 10 milyon ko! Tara na! Sumunod ka na lang. Nagpaikot-ikot lang kami sa kabundukan na tila ba wala talagang patutunguhan. Dahil dito, nakaramdam na ng pagkabagot si Teniente de la Cruz. Ano ba, Temyo? Saan pa talaga tayo pupunta? Kanina pa tayo paikot-ikot dito Pero hindi mo pa din sinasabi kung nasaan talaga ang pera. Nasaan ba talaga? Madilim ang paligid, Teniente.
mangyaring hindi ko na matandaan kung saan ang daan. Anak ng putya! Baka naman sinasadya mo lang na paikot-ikutin ako! Hindi ko magagawa yun. Hawak mo ang buhay ng mga kasamaan ko. Kung ganun, ayusin mo. Ituro mo na kung nasaan ang pera at kating-kating ako. Teka, Teniente. Oo, naalala ko na. Dun sa pusod ng kagubatan, may matandang puno ng balete doon. Sa ilalim ng punong yon, doon ko ibinaon ang bag na naglalaman ng pera. Ano? Sigurado ka ba dyan, Katemyo? Sigurado. Kung ganun, puntahan na natin ang punong sinasabi mo. Teka, hindi tayo maaaring magtungo ron. Naroon na mga aswang, papatayin nila tayo. Sarhento! Ngayon ko lang nalamang may sira na talaga ang ulo mo. Walang aswang, ha? Huwag ka nagpapaliwala doon! At manahimik ka na! Katemyo, manganganib ang buhay natin lahat. Dapat nga hindi tayo muling pumasok sa kabundukan to eh. Dahil kanina ko pa paulit-ulit na sinasabi sa inyo, Teniente. Wala na talagang pera, maniwala ka naman! Sige, kumontra ka. Uunahin ko talagang pasabugin ang bungo mo. Lumapit ako sa kinaroroonan ni Katemyo. Halos pabulong ako nagsalita upang hindi marinig ni Teniente. Ano ba talagang binabalak mo, Katemyo? Alam mong delikado ang pumunta tayo ron. Alam ko, pero yun lang ang naiisip kong paraan. Pagdating natin dun, malalaman mo ang talagang binabalak ko sa gahamang lalaki niyan. Hoy! Ay dalawa! Ano ba pinagbubulungan niyo dyan, ha? Bilisan niyo na nga! Habang naglalakad sa kabundukan, hindi ko maiwasang tumayo ang mga balahibo ko. Nararamdaman ko kasing tila may mga matang sumusunod sa amin. Nag-aantay lamang ng tamang pagkakataon para sila ay umatake. Masama to. May nararamdaman ako sa paligid. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ang mga aswang. Natuntunan nila tayo. Kaya bilisan na natin ang paglalakad. Pero mga paa ko, Katemyo, dumudugo na naman ang mga sugat. Kahit nasuot kong sapatos sa pinahiram mo, hirap pa din akong humakbang eh. Oo nga pala. Marami ka nga palang sugat. Di bale, malapit na tayo sa punong sinasabi ko. Makalipas ang ilang sandali, narating namin ang puno ng balete sa puso ng kagubatan. Dito na ako muling nag-usisa kay Katemyo kung ano talaga ang plano niya. Nasaan ba ang lugar na pinagbaunan mo ng pera? Ayun, doon sa lupang yun. Sa gilid ng puno. Agad na pinuntahan ni Teniente ang lugar na itinuro ni Katemyo. Hindi na ito nagdalawang isip pa. Walang sinayang na sandali. Ibinaba niya ang kanyang baril sa kaakmang maghuhukay sa lupa. Dito na isinagawa ni Katemyo ang kanyang binabalak. Tinalisod niya ang nakausling kawayan sa lupa. Dahilan, para ang nakakabit na lubid ay kumalso. Ang lubid na yon ang nag-uugnay sa patibong sa lugar na yon. Dahil sa ginawang yun ni Katemyo, nasilo sa net ng patibong si Teniente. Hinila siya ng lubid pataas ng puno. Dito na gumalaw ang dalawang kasamahang tauhan ni Teniente. Tinutukan nila kami ng baril. Mabilis ko ding hinugot ang baril ko na nasa aking bewang. Itinutok ko yun sa isa sa mga tauhan ni Teniente. Samantalang si Katemyo ay itinaas na lamang ang kanyang kamay. Ibaba niyo ako dito! Mga hayop kayo! Hayop ka talaga, Katemyo! Yan ang napapala ng gahaman sa pera. Kung hindi nila ako ibaba, patayin niyo sila! Tagtagin niyo ng bala! Yan ay kumakalaban pa sila sa amin! Ibaba niyo ang mga baril niyo! Biglang lumitaw sina Alvina at Clemente. Anong? Paano nandito kayo, Maki? Kasama kayo sumakay sa bangka, di ba? Mamaya na namin papaliwanag, Sarento. Ang mahalaga ay mailigtas namin kayo. Mga hayop kayo! Traitor! Ibaba niyo ako dito! Yan ay kung ibababa ng mga tauhan mo ang baril nila. Huwag kayong makinig sa kanila! Lumabang kayo ng harapan sa kanila! Paulit!
Pagkukunalan nyo ng bala! Paano ba yan, Tiniente? Tila naduduwag ang mga tauhan mo. Walang kibo eh. Kayong mga tuta ni Teniente, kung makikipag-cooperate kayo sa amin, hindi namin kayo dadamay. Hahayaan namin kayong mabuhay. Bago pa tumaas ang tensyon sa pagitan namin at ng mga tauhan ni Teniente, kakaibang pangyayari ang nakapukaw ng atensyon namin. Ang mga ibon sa kalangitan ay nagkakagulo. Tila may nararamdaman na dilubyong paparating. Nagliliparan sila sa kalangitan na tila balisang-balisa. Ano to? Anong nangyayari sa mga ibon, Katemyo? Meron silang ibinababala. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Nakikiusap ako. Ibaba nyo na ang mga baril nyo. Tigilan na natin ito. Wag! Huwag kayong makikinig sa kanila. Tinatakot lang nila kayo. Matigas talaga ang pagbumukha ninyo. Hetong sa inyo! Pinatamaan ni Alvina sa binti ang isang tauhan ni Teniente. Dahilan para mapasigaw ito sa sakit ng tama ng bala ng baril. Agad na sumaklolo sa kanya ang isa pang tauhan ni Teniente. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw at putok ng baril. Lalong nagkagulo ang mga ibon sa paligid. Kasunod nun ay ang unti-unting paggalaw ng lupa. Tila ba nagbabadya ang isang lindol. Kasunod nun, ang paggalaw ng mga baging na nakapulupot sa sanga ng puno ng balete. Tila may buhay itong unti-unting hinihila ang katawan ng dalawang tauhan ni Teniente. Pagkatapos, ay kusang itinali ng mga baging ang katawan ng dalawang lalaki. Hanggang sa tuluyang masakal sila ng baging at tuluyang namatay. Dahil dito, bumangon ang takot sa dibdib ni Teniente. Nagsisisigaw itong humihingi ng tulong. Ano nangyayari? Ano to? Hoy! Tulungan niyo ako dito! Parang awa niyo na! Ibaba niyo ako dito! Manigas ka dyan! Ikaw ang magiging pain namin sa mga aswang sa kabundukang ito! Ano? Totoo nga ba yung aswang? Oo, meron. At mukhang narito na sila. Tara na, Katemyo! Umalis na tayo dito! Ngunit bago pa kami makalayo sa lugar, ay maraming paniki ang dumagsa sa kinaroroonan namin. Lumipad sila sa aming ulunan dahilan para mapigilan ang pag-alis namin. Saan galing ang napakaraming paniki na to? Kumikilos na ang pinuno ng mga aswang na hanagob. Anong gagawin natin, Katemyo? Ang mga tauhan ni Teniente, sugatan natin sila at patuluin ang mga dugo nila. Pero, patay na sila. Lalapastanganin ba natin ang bangkay nila? Wala nang ibang paraan. Kamamatay lang naman nila. Kaya lalabas pa ang dugo sa kanilang katawan. Kahit na atubili akong gawin yon, inilabas ko ang balisong na dala ko. Itinara ko yon sa dibdib ng isa sa mga tauhan ni Teniente. Umagos ang dugo nun. Ilang sandali pa. Lumapit na sa dugo ang bangkay ang mga paniki. Doon sila nagpakasasa sa panginginain. Habang nasa taas ng puno si Teniente, kitang-kita niya ang buong pangyayari. Doon na siya nataranta at nagsisisigaw. Pakawalan niyo ako dito! Ibaba niyo ako dito para kaawa niyo na! Pakawalan niyo ako! Bingi kami sa bawat pakiusap niya. Nagpatuloy kami sa paghahanda para makaalis sa lugar na yon. Ngunit kakaibang hayop ang biglang lumabas sa madilim na damuhan. Anak ng... Anong klaseng nilalang to, Katemyo? Hindi ko rin alam, Sargento. Gabunan ang tawag sa uri ng aswang na yan, Tay. Ano ka mo? Gabunan? Paano mong nalaman yan, anak? Dahil kay Lolo, nabanggit niya sa akin ang mga kakaibang uri ng aswang dito sa kagubatan. At dahil sa kanya, hindi malayong makasagupa tayo ng mga aswang sa kabundukan. Napakabilis niyang kumilos. Halos hindi natin siya makita pag gumagalaw sa ere. Paano natin siya lalabanan? Mahina ang gabunan sa mga dasal. Dasal ang gagamitin natin para matalo natin siya. Makakatulong ang medalyong kong taglay. Uusal ako ng dasal para humingi ng tulong at nang matalo natin ang gabunan. Nag-umpisa kong umusal ng dasal. Sinamahan ako ni na Alvina na sumang-ayon sa aking sinasabi
Sa una ay mahina lang yon, hanggang sa papalakas ng papalakas. Dito na nag-umpisang manghina ang katawan ng aswang gabunan. Tinakpan niya ang kanyang tenga at tila ba nakakarinig ng mga kakaibang ingay sa paligid. Mas lalong lumalakas ang kumpiyansa naming matatalo namin ang gabunan. Ngunit hindi namin inaasahan ang sunod niyang ginawa. Napagtagumpayan ang epekto ng aming dasal. Nagtangka ang gabunan na sakmalin si Clemente gamit ang kanyang pangil at matutulis na mga kuko. Anak tulungan niyo ako! Katemyo! Sarento, tulong! Dito na inilabas ni Alvina ang dalang buntot ng pagi. Pagkatapos ay walang awang hinampas niya yon sa gabunan. Malakas na pag-ungol ang ginawa nun habang nakapaibabaw pa rin ang katawan ng aswang kay Maki. Ituloy niyo lang ang pagdarasal, Tay! Sarento! Yan na ang paraan para humina ang kapangyarihan niya! Dahil sa sunod-sunod na pagpalo ni Alvina ng buntot ng pagi sa katawan ng gabunan, ay unti-unti itong nakaramdam ng panghihina. Umalis ito sa ibabaw ni Clemente, saka nagtangkang tumakbo sa masukal na damuhan. Subalit agad ko tong inasinta. Sa sunod-sunod na pagkalabit ko ng gatilyo, ay tinamaan ng paa nito. Napaungol ng malakas ang gabunan. Tila isang asong umaalulong ang ingay na pinakawalan nito. Nilapitan ko ang katawan ng aswang na nakahandusay sa lupa. Ilang ulit pang pinagbababaril ko yon hanggang sa tuluyang mamatay. Samantala, dahil sa paulit-ulit kong pagpuntirya sa gabunan, ang mga paniking nangihinain sa katawan ng iba pang tauhan ni Tiniente ay nagkagulo. Lumipad silang muli papalayo sa kinaroroonan namin. Kailangan natin sunugin ang katawan ng gabunan. Sapagkat kahit patay na siya, ang ganyang uri ng aswang ay kaya pa rin mabuhay. Ang tanging paraan lamang para tuluyan silang mamatay ay ang sunugin ang buong katawan nila. May lighter akong dala rito. Kailangan lang natin ng tuyong dahon. Ako na ang bahala sa pagsusunog ng katawan ng gabunan. Sa lahat ng mga pangyayaring yon, ay saksi si Tiniente mula sa taas ng puno. Sumisigaw ito sa takot habang nakakulong sa net na nakabitin sa puno. Sarento! Katemyo! Pakawalan niyo na ako dito, parang awa niyo na! Sige na! Hindi ka namin papakawalan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na sana kami haharap sa aswang sa lugar na ito. Dapat sa mga oras na to, nakauwi na kami sa mga pamilya namin sa Kapatagan. Kaya nga humihingi na ako ng tawad sa inyo eh. Patawarin niyo na ako! Huli ng paghingi mo ng tawad, Tiniente. At saka hindi kami naniniwala sa'yo. Sarento! Matitiis mong pabayaan na lang ako dito? Oo, Tiniente. Dahil wala kang kwentang tao. Wala kang kaluluwa. Inaamin ko na ang mga pagkakamali ko. Bigyan niyo sana ako ng isa pang pagkakataon. Payagan niyo sana ako mabuhay at makapagbago. Pangako. Hindi ko na talaga uulitin ang lahat ng ginawa ko. Magbabago na ako. Katemyo, bibigyan ba natin siya ng pagkakataon? Sige, bigyan natin ng isang pagkakataon. Total, humihingi naman na ng tawad eh. Umapit ka mabuti. Ibababa ko na ang net na kinalalagyan mo. Ha? Salamat! Salamat na marami! Habang ibinababa ni Katemyo ang lubid, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Napakabilis ang pangyayari na halos hindi namin namalayan. Biglang ang isang sanga ng puno ng balete ay kusang gumalaw. Ang matutulis na bahagi ay tumarak sa dibdib ni Tiniente. Dahilan para tuluyan siyang mamatay. Kasunod nun ang pag-ihip ng malakas na hangin at paglabas ng isang aswang na hanagob mula sa madilim na kagubatan. Aswang na kung tawagin ay hanagob. Sila bang nakalaban niyo sa tunnel, Tay? Oo, anak. Marahil ito na ang kanilang pinuno. Siya din na nagpagalaw ng sanga ng puno ng balete na siyang tumarak sa dibdib ni Tiniente. Anong alam mo sa kanila, anak? Ang mga aswang, nauna ng kalaban natin,
ay ang mga ipinadala niya upang tugisin ang mga tao sa kabundukan. Paano mo nalaman ang lahat ng yun, Albina? Dahil ang aswang na halagob ay hari ng mga aswang. Kayang mapasailalim ng kapangyarihan nila ang mga mas mabababang uri ng aswang. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? Marami ka palang alam sa mga aswang, anak. Dahil kayo po ay abala sa mga kailangan natin sa kuta. Pati na ang pagtuturo sa pakikipaglaban sa mga kasamahan natin. Kaya hindi ka po ganong nakakausap ni Lolo noon. Kaya lahat po ng nalalaman niya tungkol sa mga aswang ay sa akin niya po sinabi. Upang sa sandaling ganito, alam natin kung paano sila lalabanan. Kung ganun, paano natin matatalo ang pinuno ng mga aswang? Ang umiilaw na bilog na tila bato sa kanya noo, kailangan nating mawasak yon. Sapagkat yun ang kumukontrol sa iba pang mga nilalang na nasa kadiliman. At ang pinakamabisang panlaban upang humina ang kapangyarihan niya ay ang tubig na nagmumula sa sapa. Ngunit malayo pa tayo sa sapa. Tapos ko nang sunugin ang bangkay ng gabunan. Ako na po ang kukuha ng tubig sa sapa. Hindi, Clemente. Lahat tayo tutungo sa sapa. Ano? Anong ibig mo sabihin, Sarento? Magpapahabol tayo sa kanya. At dadalhin natin siya doon. Ngunit malayo pa ang sapa sa lugar na to. Baka hindi natin siya kayanin. Patatamaan natin ang kumikinang nabilog sa noo niya upang hindi na siya makatawag ng iba pang uri ng aswang. Kahit papano ay hihina ang kapangyarihan niya. Saka tayo magpapahabol sa kanya. Kung ganun, kumilos na tayo. Dahil papalapit na siya sa atin. Ilang hakbang na lang ang layo natin sa kanya. Sabay-sabay natin siyang barilin. Sabay-sabay ang ginagawa naming pagbaril sa aswang. Subalit mabilis din ang kilos nito. Nagpaikot-ikot sa amin, kaya hindi namin siya matamaan. Hanggang sa namalayan na lang namin, nagbubuga na siya ng kanyang laway. Mag-ingat kayong matamaan ng laway niya. Nakakapanghina ang laso ng laway niya. O di kaya naman ay magkakaroon kayo ng sumpa. Anong klaseng sumpa, Alvina? Magiging aswang din kayo, kagaya niya. Hindi yun maaaring mangyari. Patuloy lang kayo sa pagbaril sa kanya. Aakit lamang ako sa taas ng puno. Mula doon ko siya babarilin. Gagamitin ko rin ng patibong na may bala ng sibat. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo. Nang makaakyat na si Katemyo sa taas ng puno, mas lalong naging agresibo ang aswang. Patuloy siya sa pagbuga ng laway sa amin. Kaya patuloy lang din kami sa pag-iwas hanggang tuluyang matamaan ang dibdib ng aswang ng sibat ni Katemyo. Sinundan ko yun ng pagpapatama sa bilog na umiilaw sa noo nito. Nawala ang liwanag nun. Napasigaw ng malakas ang aswang, dahilan para ang ibong panggabi ay magkagulo sa impapawid. Kasunod nun ay ang pagbagsak ng aswang sa lupa. Patay na ba siya? O nawalan lang ng malay? Buhay pa siya. Dadali natin siya sa sapa upang tuluyan na siyang manghina at mamatay. Eh paano kung biglang magising ang aswang na yan habang dinadala natin sa sapa? Sibat na gawa sa bagakay ang ginamit ni tatay. Kaya malabong magising na ang aswang na yan. Binasbasan ng sibat na yon nung Biyernes Santo. Kaya mabisa talaga. Kung ganun, huwag na tayo magsayang ng oras. Tara na, magtungo na tayo sa sapa upang tuluyan na mamatay ang aswang na to. Sandali lang, Sarento. O bakit, Clemente? Si Teniente, iiwan na lang ba natin siya dito? Hindi na natin madadala ang bangkay niya. Pero, paano natin ipapaliwanag sa nakatataas ang nangyari sa operasyon natin? Kung hindi natin siya dadalhin pabalik sa headquarters. Ako lang magpapaliwanag sa kanila. Pero paano kung di sila maniwala? Saka isa pa, nakakaawang iwan na lang siya dito. Hindi ko inaakalang maririnig ko sa iyo, Clemente. Sarento, hayaan yung daling ko pababa ng kabundukang ito ang bangkay ni Teniente upang kahit papano makapagluksa sa kanya ang pamilya niya. Sa bagay, tama ka, Clemente. Maraming beses tayo nasusuong sa mga mapapanganib na laban. Ang ilan sa mga bangkay ng mga kasama natin ay hindi na nakikita. Napakasakit doon para sa kanilang pamilya. Si Teniente
ay hindi naiiba sa kanila. Bagamat naging masama siya, hindi naman ibig sabihin nun, wala na siyang nagawa para sa bayan. Makailang ulit din siyang nagsakripisyo. Kaya tama lang na dalhin natin siya sa kanyang pamilya upang kahit papano ay mabigyan siya ng magandang libing. Binahanga mo ko, Clemente. Saludo ako sa'yo. Mapalad ako dahil ikaw ang nakasama ko sa operasyong ito. Dahil kahit pala ako ay isang veteranong scout ranger, may matututunan pa rin pala ako sa katulad mong hindi pa ganun katagal sa serbisyo. Itinali namin sa mga baging ang katawan ni Tiniente, pati na ang katawan ng aswang na hanagob. Kapwa namin sila dinala pababa sa kabundukan hanggang makarating kami sa sapa, kung saan kami unang nanggaling at dumaong. Nang mga sandaling yon ay sumisikat na ang araw. Kaya ang katawan ng hanagob na aswang ay nagbalik na sa pagiging tao. Ngunit hindi na ito makilala dahil sa sunog na ang balat niya. Ang tubig sa sapa ay tila asido na lumalapnos sa buong katawan ng aswang hanggang sa tuluyan itong mamatay nang ganap ng nasunog ang balat ng aswang. Iniahon namin siya sa pangpang, saka itinapat sa sikat ng araw. Dito na unti-unting nalusaw ang katawan niya dahil ang sikat ng araw na tumama rito ay lumikha ng apoy, kaya nasunog ang buong katawan ng aswang hanggang sa tuluyan na siyang malusaw. At doon na po natapos ang mission ko na iligtas si Sebastian Fling, ang dayuhang dinukot ni Nakatemyo. Ngayong wala na ang aswang, wala na din ang taon ni Tiniente. Makakabalik na tayo sa mga buhay natin. Siya nga pala, Maki. Paano nga pala kayo nakabalik sa kabundukan? Ngayong pinasakay na namin kayo sa bangka. Sinabi ko sa anak ko na labanan nila mga tauhan ni Tiniente. Iilan lang ang bilang nila kumpara sa bilang ng mga rebelde, hindi ba? Yung pala ang binulong mo sa kanila bago tayo umalis kanina. Tama ka. Dahil alam kong malalagay sa panganib ang buhay ng mga kasama ko kapag dinala ng mga tauhan ni Tiniente sa headquarters nyo ang mga kasamaan ko. Si Mr. Fling, nasan siya? Iniatid ko na siya sa headquarters natin bago kami sumunod sa inyo. Bakit di ka humingi ng tulong sa kasamaan natin? Nanggaling ka na pala sa headquarters. Dahil kasama ko si Albina, baka huliin nila o kung anong gawin nila. Hindi ko pa may papaliwanag ng ayos sa kanila ang dahilan kung bakit magkakasama tayo. Ang mga kasamaan niyo, Albina, nasan sila? Ligtas ba silang lahat? Oo, naroon sila sa bagong kuta namin. Habang ako ay papunta sa headquarters upang dalhin si Mr. Fling, dinala din ni Albina sa bagong kuta nila ang mga kasama niya. Nag-usap kami ni Albina na babalik kami para sa inyo. Kaya nagkita kaming muli sa daungan, saka nagtungo sa kinaroroonan nyo. Paano niyo nalaman ang eksaktong location namin? Sinabi ko kay Albina, dahil dun sa lugar na yon, maraming nakatanim na patibong. Katemyo, ano hong plano niyo ngayon? Hindi mo ba kami huhuli ng anak ko? Hindi ho. Magtungo na po kayo sa lugar kung saan kayo pupunta. Kami naman ni Clemente ay babalik na po sa headquarters. Dadali na po namin doon ang labi ni Tiniente. Sa aming bagong kuta, ay kakausapin ko ang aking mga kasama para sa plano namin pagsuko. Gusto ko na rin magbalik loob sa gobyerno dahil pagod na rin akong makipaglaban sa ating pamahalaan at para na rin sa mga batang kasama namin upang maging normal na ang buhay at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Tama ang desisyon niyo, Katemyo. At pangako ko sa inyo, ako ang bahala sa gagawin yung pagsuko. Hindi masasayang ang pagiging magkaibigan nating nabuo sa pakikipaglaban sa mga aswang. May prinsipyong hindi tugma sa ating pinaglalaban, ngunit hindi ibig sabihin nun na mali ang kanilang ideolohiyang pinaniniwalaan bilang tao. Biktima lang sila ng maling sistema at kawalan ng hustisya. Bagay na hindi dapat nangyayari kung ang pamumuno sa pamahalaan ay nasa tama at mabuti. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, mga idol.